live from the Christian Bible Baptist Church studio, your favorite noontime show, The Baptist Lunch, hosted by Pastor Gil Lorena. Alright, magandang tanghali po sa ating lahat. Luzon, Visayas, and Mindanao. Maraming salamat sa lahat ng mga kumakain dyan. Open na yung ating ano dyan, di ba? Wala pa rin. Akala ko meron na sabi ni Brother Conrad, meron na raw, ayos na raw. Talagang naloko na naman yata ako ngayon. But anyways, salamat sa Panginoon. Pakicheck. Kasi gusto ko na, nakakapanood sila Gusto nilang manood Oh. Alright. At anyways, magandang tanghali po sa lahat po na kumakain po ngayon. Tuloy lamang po tayo sa pagkain at patuloy po ang ating talakayan po rito sa ating studio mga kapatid. No? Papaltan muna natin ng issue. Huwag muna tayong kay Alice Go. Go muna tayo. Mukha yatang yun na ang kilalang issue ngayon Well, anyways, tayo po yung magsama-sama kapatid sa magandang issue, no? Lalong-lalo na sa mga pampamilyang issue. Alam nyo, lahat ng problema na nakikita po natin sa ibabaw ng bansang ito, sa ibabaw ng lupang ito, lahat po ito ay may kinalaman sa pinanggagalingan ng problema. Di po ba? Lahat po yan, na may pinanggagalingan lamang po yan na iisa lamang na problema. Wala pong iba kundi ang tahanan. Anumang problema sa tahanan, problema rin ng microphone. Kanina pa ako nag-aayos dito. Anyways, hindi ko alam kung paano ito kasi itataas. Yun. Yung pwede pala medyo pasensya na po kayo kasi talagang kinakailangan i-fix ko ito gusto ko yun talagang nakatuon sa akin. Well, anyways, katulad nga po na sinasabi ko po sa inyo, ay lahat ng mga problema, kaya meron tayo, alam nyo, ito po yung hindi nakikita ng bansa. No? Hindi nakikita ng mga lawmakers natin, yung mga legislative body natin. Yan kita mo kung ano-ano pang mga aral ang gusto natin sa ating dapat nating kunin para ang ating bansa ay malutas ang ating economic problem, malutas yung political problem. Marami tayong problema po dito mga kapatid. Pero lahat ng yan, alam nyo, ang pinakang ugat niyan ay walang iba kundi ang pamilya. Pag may problema sa pamilya, may problema tayo sa bansa. Lahat po, tandaan nyo, lahat ng nakaupo, lahat, sabihin man natin, religious group, political group, lahat po, lahat. Anumang klaseng social groups, lahat po yan ay pinangangasiwaan ng mga nanggagaling sa pamilya. Kung ang mga ngasiwa po niyan ay wala magandang integridad sa pamilya, ay lalabas dyan na wala ring integridad. Ano po? Teka lang muna, bumabati pala muna ako. Okay? Magandang tanghali po sa lahat. Sabi ko lang kasi, medyo paltan lang natin ng issue. No? Kasi pagbukas mo ngayon ng balita, pagbukas mo ngayon ng TV, I'm telling you, puro go yan mga kapatid. Ang kailangan natin, G-O-G-O, tsaka G-O-D. God. Capital G-O-D. God. Yan po ang kailangan natin. Go, God. Hindi ganon. Hindi kung ano-ano pang anong go. Ha? Hindi go. Ano pa man, basta kailangan po natin ay talagang G-O-D. Capital G-O-D. God. Go God. Yan ang kailangan natin sa buhay po natin. Okay? Alright. So, again, magandang tanghali sa lahat po ng mga subaybay po natin na nandito ngayon. At salamat sa Panginoon, nauna pa kayo sa akin. Ano? Puro habol kasi. Alam mo naman tayo, puro habol tayo. Okay? Alright. And sige lang, keep tuning. At sa lahat ng nanonood po dyan sa ating kapatiran sa Hong Kong, shoutout kay nakikinig yun, si Eileen. No? At alam kong patouchy-touchy lang yun pag
nakikinig si Eileen. Pero marami siyang pinapasahan ng mga link doon, Eileen. Maganda yung usapin na ito, kaya ipasa mo lang at magpasapasahan po kayo dyan, okay? At mga kapatiran natin dyan sa Australia, matagal ang usapan namin kagabi ni Brother Daniel. Talaga naman, maganda mga plano namin, mga kapatid, atin ang Australia. Alright, so again, magandang tanghali. Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat ng mga pastors na interesado sa sa usaping pampamilya na pwede niyong ihalo sa mensahe niyo sa Sunday or bukas, Wednesday. Yeah. Maganda ho ito. Kanina lamang kausap ko si Pastor Willie at maganda ho yung usapan namin ngayon. Okay? Alright. At ipasa ko muna sa aking mga co-host, mga kapatid, para makapagbati po sila. Cynthia, baka may meron tayong gustong batiin, i-shout out natin dyan sa mga masusugid natin, mga tagapagsubaybay. Yes po, magandang tanghali po muli sa lahat at magsama-sama po tayo upang talakayan natin ang ating tema ngayon, Strive for Excellence. Kaya ang ating mga masusugid na nandito ngayon, nanonood sa atin ngayon, sir. Speaking of Hong Kong, pambihira. Sir, inisa-isa ko, actually may nag-message sa amin kagabi na talagang sila, si Sister Arlene, sabi niya, Frejoles to sabi niya, masugid niyo po kaming hearer sa inyong programa habang kami ay... Sino yan? Arlene Frejoles, sir. Oh, Opo, okay. masugid talaga yan, sir. Ever since na magsimula tayo. Arlene. Opo, sabi okay, niya. magandang tanghali sa iyo, Arlene. Habang sila daw ay nagluluto, nanonood sila ng TBL natin. At binanggit, ingat lang, baka masunog ha. Ingat lang, baka masunog. binanggit niya yung mga kasamahan niya, sir, na nandun na Sister Arcelina. Alam ko, sir, nagpunta na siya dito last nitong pandemic. Oh, okay. Sister Cherry May Ibanez, Annalie Balaba. Hello po. Miss Amor Lorenzo, Merlisa Serundo, Lovely Serundo, Caroline Alagos, Janinsky Agustin, para si Janice. At si Ma'am Tess Bigkas at marami pa daw, sir, na nandoon na hindi na rin ma-recall kung ano ang mga pangalang nakikinig sa kanila. Siyempre, yung ating masugid din from Australia. Hi, Crisel! Hello! Nandiyan si Crisel. Nandiyan na. Opo, at si Ma'am Rodora Furue ng Japan. Si Ma'am Flor po, bagamat wala sa Japan, pero ngayon nasa Pangasinan po siya at nagluluto ng masarap na dininding. Oh, wow. Hello, Ma'am Flor. Favorite. Opo, medyo mahina-hina daw po yung signal sa kanila, kaya mamaya i-total replay niya yan. At patuloy po nating ibahagi yung ating programang ito. Alam natin kung paano tayo pagpapalain. Kaya tayo magsama-sama. Mag-comment po kayo at sisikapin namin ni Sir Jow na basahin na inyong mga comment. Yun, amen, amen. Opo, encouragement din po sa amin ang inyong maibabahagi. Ganon rin po sa mga mothers ng West Bank. Hello, tigil mo na yung pagluluto at baka masunog. At sa aking pamilya, kay Pauline, naka-day off siya ngayon. Kaya makinig ka, Pauline, para sa iyo to paghahanda. Preparation for the coming days. Day na yan, ha? Sinabi ko, days, ha? Kaya sa ating mga preparation din, sina Sister Rona, nakikinig yan sina Ara, magandang tanghali po sa inyo lahat. Opo. At saka, sir, nagpapasalamat po ako doon sa ambience natin ngayon, di ba? Oh, yeah. Naka-Christmas Medyo, tayo. Opo. Christmas ambience na tayo ngayon. Opo, sa tulong po yan ng ating matinding interior decorator na si Miss Leia Ramirez. Amen. Ayan na po siya. Thank you, Leia. Thank you. Okay po. Alright, okay. Thank you, Cynthia. Nagbabakasyon pa yung isa nating co-host Kaya, Opo. pero magkikita ba tayo bukas? Yeah, anyways, magkikita yata kami bukas Alright, sige. Janelle. Alright, magandang tanghali po sa lahat ng mga sumusubaybay na viewers ng ating The Baptist Lunch Program, North, South, East, and West Corner. And again, binati na po kanina to our viewers nationwide, worldwide. And to all the South Border mothers, keep listening because this will help you continually do your ministry as a wife and as a mother na kayo ay tumatayo sa prinsipyo at para hindi masingitan ng dyablo ang pamilya natin. And of course, shout out to my wife, kay Daniel and kay Isaac. Hello sa inyo dyan, babe. God bless you all and keep tuning in. Keep tuning in, brethren.
Maganda po ito para malaman natin kung ano ang pinakapapel ng pamilya natin para sa ating buong bansa. Magandang tanghali po. Alright, that's good. That's good. Amen. That's good. Alam niyo mga kapatid, by the way, sabi ni Christy, Trinidad, naka-headset daw siya habang nagluluto. Pwede nga naman, ano. Pero hindi nyo nga lang makikita, ano. Pero okay naman, naka-headset, ano. Well, anyway, so maraming salamat po sa lahat po ng tatangkilik. Para nakita ko na si Eileen, At sumulpot na si Eileen. At kailan lamang bumabati na siya. Ano? At salamat na lagi, bagamat nasa ibang masa, yun lang kagandahan talaga ng ganito, ano? Na meron tayong programa ganito na parang ang lapit din naman nila sa atin. Yeah. Kahit nasa malayong bansa sila, malayong lugar, pero parang pagka naka-tune in ka sa ganito, parang andito lang. So, parang nakakatulong din naman tayo sa kanilang kalungkutan. Di ba? Ayan, parang nakita ko na rin si Pastor RJ. No? At magkita tayo, Pastor RJ, sa darating na linggo. Kaya sana nga, may lakad tayo bukas, pero mukhang mapapahaba kasi ang ano mo, But anyways, so, salamat sa Panginoon at muli po tayo bumalik mga kapatid. Alam niyo, katulad sinasabi ko po kanina, kung nare-realize lamang po ito ng napakaraming tao at kung paano tayo makakatulong sa ating bansa, lahat po ito nagsisimula sa pamilya. Alam niyo, pero makikita niyo, parang parang baliktad yung pag-redesign ng mga legislators natin ng disenyo ng Diyos sa pamilya, ay malaki na namang problema ito. You see, malaking problema. Yung bang gagawa ka ng batas, natutulungan mo na mawasak ang pamilya. Alam kong wala sa isipan nila to, nawasakin ang pamilya. Pero that could be a way para mawasak ang pamilya. Kasi hindi para matulungan ang pamilya. Kaya sana makita ho natin ang kahalagahan ng ayusin na lamang ang pamilya kaysa gumawa ng batas na guluhin ang pamilya pa. Okay? Now, kaya nga po, dapat magkaroon tayo ng magandang, itong ginagawa po natin ay tulong ito. Katulad nito mga kapatid, no? Maliwanag dito, so babasahin ko ito palagi na natin itong pinag-uusapan. Pero alam nyo kanina, pinagbubulay-bulayan ko ito Pinagbubulay-bulayan ko. Ito talaga ang pinakang ugat mga kapatid ng pag-ayos ng ating pamilya. Kasi kung maayos natin ang ating mga anak ngayon, sila rin yung balang araw magiging barangay kapitan, barangay konsyal, mayor, konsyales, legislators balang araw. May maganda ho tayong batas. Amen. Kasi, at saka wala na nga asikasuhin yung mga mambabatas kung maayos ang kung ang mga mamayan ay law-abiding citizen. So paano natin sila gagawing law-abiding citizen? Simulan natin sa pamilya. If they are law-abiding children, they are law-abiding citizen. Yan ang wag na wag ninyong kakalimutan. Okay, tweet nyo na yan. That's right. A law-abiding children is a law-abiding citizen. Yon ang pinakamaganda. Alright, so go ahead. My day ko yan mamaya. Pakiayos lang, Jaw. Ay, Mac. Gawan mo ng dekorasyon yan kasi ngayon lang sinabi sa akin ng Holy Spirit. Okay? A law-abiding children is a law-abiding citizens. Okay? Alright. Now, ito sinasabi ng Biblia. Sabi ng Biblia, akalain mo nagsimula dito mga kapatid Except the Lord build the house, they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city. Kita nyo mga kapatid Keep the city. Keep the community. Alright? The watchman waketh but in vain. You see that? Watchman. Who are the watchmen? Ngayon, mga kapatid. Di ba? So back in those days, ang tawag po doon mga watchmen. Ngayon, pwede natin silang mga tawaging policemen. Di ba? Yung mga enforcers, mga ganon. Yan na yan. Tinitignan natin dyan sa labas na talaga buwis buhay din sila Buwis buhay, pero inaabuso pa rin sila ng mga mamamayan. Akalain niyo po yan, kukunti lang ang sweldo niya, lalo na yung mga enforcers sa city. Baka binibigyan lang ng bigas yan o magkano lang. Pero makita niyo, maghapon dyan, nagbibilad. Tapos, pagka hinuli yung nag-violate, magagalit naman yung nagba-violate. Pasaway talaga. Saan nagsimula yan? Sa pamilya ho yan, mga kapatid. Di ba?
So ang sabi ng Biblia, verse 2, it is vain for you to rise up early, to sit up late, to eat the bread of sorrows, for so he giveth his beloved sleep. Okay? And then itong pinakamahalaga na ho rito, mga kapatid. Okay? Law, children, akalain mo verse 1 ay tumutukoy sa bansa, verse and the city, and verse 2, sinisikap yung, pinag-uusapan yung mga nagsisikap na ayusin ang bansa. Pero sa verse number 3, ito yung ugat. Dito nang gagaling law, children are an heritage of the Lord. They are possessions of God. Yan po ibig sabihin niyan. Sila'y pag-aari ng Diyos. And the fruit of the womb is His reward. Okay? Reward po yan ng Panginoon sa mga sino man ang nagkikip niyan sa kanilang sinapupunan. Tingnan nyo. Kaya nga po mga kapatid, akalain nyo, dapat makita ito ng mga mothers. Di ba? Ng mga kababaihan natin ngayon. Alam nyo, dito, sa verse number 3, okay? Yung mother, sapagkat kayo yung may womb, yung lalagyan ng bata ay yung womb. Ang sabi ng Biblia, sabi ng Panginoon, blessed kayo. Di ba? Pinagpala kayo sapagkat meron kayong womb, meron kayong lalagyan ng possession o pag-aari ng Diyos. Amen. Oh, ho, 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 ho. My goodness. Bakit mapalad ang mga nanay? Kasi meron kayong lalagyan ng pag-aari ng Diyos. Alright? Now, ibaba naman natin sa verse number 4. Okay? Diyan sa verse number 3, maliwanag yung children. Verse number 4, ang sabi naman ni David, mga kapatid, as arrows are in the hand of a mighty man. Okay? Yung mga bata ay mga arrows po yung mga kapatid. Okay? Now, so are children of the youth. Okay? Sino po yung mga arrows? Yan yung mga children, mga kapatid. Parehas din naman sa verse number 3. Iba nga lang po yung construction, mga kapatid. Now, verse number 5. Ano sabi ng Biblia? Happy is the man that has his what? Quiver. Okay? Quiver. Full of them. Ano po yung quiver? Okay? Lalagyan. Salungan. Kumbaga sa itak. Okay? Yan yung nakalagay sa likod ng mga mamamana. Tama ba yung pagkatagalog ko doon? Mga archers. Okay? Yung mga mamamana. Okay? Yan yung nasa likod. Lalagyan. Lalagyan ng ano? Mga arrows. Sino yung mga arrows? Mga bata. Alright. So na-realize niyo po ba mga kapatid? Sa verse number 3, yung nanay may lalagyan. Anong lalagyan niya? Womb. Sa verse number 5, yung mga tatay may lalagyan din. Quiver. Sabi ng Panginoon, happy, masaya, yung mga kalalakihan na merong lalagyan ng mga batang ito. Akalain mo yan mga kapatid. So, makikita mo sa talatang ito, both nanay at tatay ay merong involvement. So, in other words, we have to keep our children in a good, na meron tayong magandang lalagyan. We have to keep them. We have to make them talagang sila ay pag-aari ng Diyos. Yan ang pinaka-point dyan. Ang punto is, paano mo ikikip, paano mo aalagaan yung pag-aari ng Diyos? Well, ang sabi sa verse number 3, mapalad ang mga babae, may gift sa inyo ang Panginoon. Ano yung gift ng Panginoon sa inyo? Bata. You see? Bata. Bakit? Meron kayong lalagyan eh. Binigyan kayo ng Diyos ng lalagyan, and then may gift kayo sa Panginoon. Yun namang mga lalaki, ang sabi naman ng Panginoon, mapalad kayo, sabi naman ni David, mapalad ang merong lalagyan ng mga batang ito. Akalain niyo po yan mga kapatid. Alam niyo kung bakit? Ito, masaya ang tatay na meron ka. Alam niyo, ang pakiramdam ko ngayon, kung ito sinasabi ng Biblia, alam ko naman, si David nagsasalita, hindi po dito nagkakamali si David.
Okay? Hindi nagkakamali si David, hindi rin nagkakamali na sinabi niyang gift ng Panginoon yung fruit of the womb. You see? Kasi yung womb lalagyan. May lalagyan ka ng pag-aari ng Diyos, yung pag-aari ng Diyos ay nirigalo sa iyo. Woo! Akalain mo, kung anong meron ka ngayon, mother, regalo ng Diyos, pag-aari ng Diyos na nirigalo sa iyo. Ganyan kung paano tignan niya ni David. Bagamat si David, mga kapatid, nagkamali siya. Pero makikita nyo kahit nagkasala si David, mahal na mahal niya ang kanyang pamilya. Mahal na mahal niya kanyang mga anak. Alam mo naman ang ginawa, anak. Alam mo nangyari yung unang anak niya kay Bathsheba. Alam niyo kung ano ginawa sa kanya ni Absalom. Di ba? So alam natin lahat yan. Pero makikita nyo, mga kapatid, hindi nagawa ni David. Lahat ay ginagawa ni David ng paraan. Kasi alam niya yung prinsipyo na ito, na ang pag-aari, na sila yung pag-aari ng Diyos. Maaaring nagkamali siya, nagkasala siya, mga kapatid. No? Hindi niya na maayos. Kasi, look, kung may lalagyan ka nito, ano yung ginagawa mo sa lalagyan mo? May quiver ka. You see, diyan pa lamang sa lalagyan mo, alam niyo ba yan? Ako, hindi man po ako archer, mga kapatid. Pero, ayon sa aking research, sa paglagay pa lamang ng pana, mga kapatid, ay inaayos na nila yan. Para pagdukot nila dyan sa likod, tamang-tamang dukot yan. You see, hindi ka nakakapakapa kung anong arrangement mo dyan. Diyan pa lamang inaayos yan. So in other words, kung meron tayo bilang isang tatay at meron tayong lalagyan na maayos, in other words, ano yung lalagyan natin? At paano natin sila inaayos? You see, now listen, ang lalagyan po natin yung pamilya natin. At diyan natin inaayos sila. Katulad sinabi ko po nung nakaraan, mga kapatid, Proverbs 22, train up a child. You see? So doon sa lalagyan na yun, itinitrain na natin, dinidisiplina na natin, para pagdukot natin sa kanila, madali natin silang gamitin. Di ba? At pagka inilagay na natin yan sa ating arts, mga kapatid, sa ating, I don't know, kung anong tawag na doon sa kompletong ganon, sa ipapana mo na siya. You see, alam nyo ba, lahat ng yan, ikaw ang magdidetermine. Okay? Alam mo kung gaano kalayo ang maabot ng pana mo. See, noong nakaraang linggo, binanggit ko yan, binigay sa akin ni Brother Willie Chavez yung word na yun, napakaganda, na matagal ko nang iniisip. Ano yon? Endurance. You see? So, endurance. Paano niya may endure? Okay? Depende yan sa training natin. Depende yan kung paano natin sila inalagaan doon sa ating lalagyan. Ngayon, nabanggit ko na po yan sa inyo, pero meron akong magandang tatalakayin lamang ngayon na dapat natin makita ito sa mga anak natin, na matrain na natin ang mga anak natin ngayon. Kasi pag hindi natin na ito nagawa sa mga anak natin ngayon, pag nag-create na sila, nag-start na sila na mag-build ng sarilang pamilya, mga kapatid, grabing problema. Ano po yun? Communication. Okay? Now, ang point ngayon, mga kapatid, is paano tayo nakikipag-communicate sa ating mga anak ngayon? Okay? Paano ang nanay, sabi ni David dito, mapalad, in your womb ay nandyan ibinigay ang gift ng Diyos kasi may ilalagyan kayo. Akalain nyo, mga kapatid, matindi talaga ang Diyos. Bago ka regaluhan, binigyan ka muna ng womb. Oh, di ba? So, grabe ang participation talaga ng nanay. Grabe talaga ang participation ng nanay sa pag-aalaga ng bata kasi sa iyo unang-una ibinigay eh. Oh, akalain mo ilang months yan dyan sa womb. Yung regalo, pag-aari yan, heritage yan ng Panginoon. Pag-aari yan ng Diyos. You see, it's not just a simple inheritance, but listen, kung inheritance yan, saan ang galing? Saan nagmula? Ay di galing pa rin sa Diyos. So talagang pag-aari yan ng Diyos. So ang nakalagay dyan sa iyong sinapupunan ay pag-aari ng Diyos. Ang tanong ko ngayon, gaano mo ngayon inaalagaan ang pag-aari ng Diyos? Diba? Gaano mo tinatanggap yung pag-aari ng Diyos na biyaya, gift sa iyo ng Panginoon? So ganun din naman po, mga kapatid, yung tatay, nang sabi ng Biblia, mapalad ka kung may lalagyan ka na punong-puno ng mga batang ito. Di ba?
You have, maliwanag yan mga kapatid. Sabi dyan happy is the man that hath his quiver. What? Full of them. Punong-puno ng mga bata. Punong-puno ng pag-aari ng Diyos. You see, bakit? Ay marami kang sandata, marami kang arrows. Anong kwenta ng quiver, mga kapatid, kung wala ka namang arrow? Di ba? Anong kwenta ng lalagyan mo ng pana kung wala ka namang pana? Ano yun, hangin? Alam nga naman may pampang, yung balahan ng pana, tapos ang iba ilalagay mo doon bato. Ano yan? Mali yun. You see that? So, napakapalad mo na meron kang anak. Kaya huwag niyong liit-liitin ang mga anak. You always have the chance na i-train sila ng tama. Kaya pasalamatan natin na meron tayong mga bata. Isipin nyo habang, isipin mo lagi, salamat sa Panginoon. Una, binigyan niya ako ng lalagyan. Pangalawa, full of them, full of the children. Binigyan niya ako ng anak. Okay? And binigyan niya ako ng pagkakataon to train them. Imagine, in the way they should go. And of course, in the nurture and admonition of the Lord. Di ba? So, akalain mo, yung direksyon, ikaw ang nakakaalam kung saan pupunta. Sabi ng Biblia, in the way he should go. Kaya pag may dala ka ng pana, alright, pagka may baril ka, ang isa sa batas ng baril, huwag mong itututok ang baril sa hindi mo naman target. Yeah. Walang kwenta yan. Okay? Wag mong itututok ang baril. Ganon din yung pana. So, kinakailang ikaw ang nakakaalam kung saan ang direksyon ng pana na yon. And then, ikaw din ang nakakaalam kung gaano kalayo ang kanyang matatakbo. You see, mapupuntahan. So, you understand, mga kapatid, the responsibility. Let's go to communication. Now, kaya binigyan ko ng pansin itong communication. Kasi ang sabi ho ng Biblia, ni James, sabi ho ni Solomon, death and life are what? In the power of the tongue. You see, kay James, iba naman ang explanation ni James pagdating sa tongue. You see, lahat kaya mong i-tame, pero ang dila, napakahirap. You see? So, kaya nga po, pagdating sa communication, sa bahay pa lamang, matuturuan na natin ang ating mga anak ng tamang communication. You see, alam niyo po, araw-araw ako lumalabas sa garahe ko. At doon sa lugar ko, mga kapatid, I'm telling you, gapapi lamang distansya doon ng mga may dadaan, gaganyan. So, pagka nilabas ko yung sakyan, bubuksan ko muna yung gate ko. Pagbukas ko ng gate ko, may mga dadaan. At pagka may dadaan, kinakailangan hindi ko pahintayin. Ayoko maghintay sila na matagal. Kahit na nabuksan ko yung gate ko, isasara ko na naman uli yun. Tapos, kakaway ako sa kanila at sasabihin kong, sorry, ganon. So, nakangiti ako niyan, nakangiti rin sila. So, minsan, kinabukasan, yun uli yung tao na makikita ko. So, ganun uli ang gagawin ko. Pero alam mong ginagawa na nila, nagbubukas sila ng bintana at sasabihin niya sa akin, Sir, sige na po, kayo na muna, tapusin niyo na muna. Sabi ko, hindi, kayo na muna. Baka matagalan kayo. Hindi po, sir, maghihintay kami. You see that? So, nakakapag-establish ako ng magandang connection sa pamamagitan ng magandang communication. You see? Now, listen. In a communication, mga kapatid, tone is very important. Kaya nga po, minsan, kaya sinasabi ko ito, sa loob ng pamilya, ano yung mga tono ng ating communication? Di ba? Meron ba tayong tinatawag na golden word na ginagamit dyan? Ano yung golden word na ginagamit natin na palasak? If you know it, please. Thank you. Yeah, pwede yan. Thank you. Pero minsan, pagka kayo magsasalita, laging may please. Kumbaga sa atin, sa Pilipino, laging paki. Di ba? Paki. Paki, alam mo. No, hindi ganoon. Hindi ganoon. Pakiabot nga to. Minsan, alam mo yung mag-asawa, mga kapatid, mag-ingat kayo dyan. Kasi may anak kayong nakikinig. You see, practicein nating mabuti ang magandang communication sa loob ng tahanan. Kasi pag hindi natin na-practice at narinig, you see, pag hindi nyo yan na-check, mga kapatid, ang kasunod, ang kapalit ng check is wreck. If you will not check it, you will wreck it. Yeah? So, tandaan nyo yan, mga kapatid.
kinakailangan i-check mo lagi ang sinasabi mo. Bago mo sabihin, i-check mo ng mabuti. Tama ba? Kasi pag nakasanayan mo na may pake, yung mga anak mo na nakikinig sa iyo, respeto kapatid. Pag lumabas yan ng bahay mo, may respeto na yan. You see? Kaya itong mga tao, paglabas ko, alam kong maaabala sila ayoko maghintay sila na matagal. So anong ginagawa ko kapatid? Kinakawayan ko, minsan nagaganyan ako, sabi ko, ibig sabihin, pasensya na po, ganyan-ganyan. So, I don't care kung sino man sila. At ako, ano man sabihin nila sa akin, kung talo-talunan nila ako, wala akong pakialam. Walang mamawala sa akin, kilala ko ang sarili ko. Okay? Now, but ang pinakamaganda is communication. Bakit? Communication is your connection. Now, here's the thing here, mga kapatid. Kaya sinasabi ko sa inyo, pag-aralan ng mabuti ang magandang komunikasyon sa loob ng pamamahay. Kasi hindi natin, sabi ng Biblia ha, death and life are in the power of the tongue. Diba? What is that tongue? Tongue is the main thing as far as communication is concerned. Okay, ginagamit natin yan. Kung hindi maganda ang tono ng iyong komunikasyon, death ang katapat po niyan. Pero kung maganda ang tono ng iyong komunikasyon, abay, life yan. Di ba? So, pag-aralan niyo mabuti kung paano ginagawa yan. Sige, sabihin mo, sasabihin mo sa tao, sa kasama sa bahay, okay, pakiabot nga yan. Pakiabot nga itong sapatos ko. Or, pakiabot nga yung sapatos ko. So, yung mga ganun ba? So, baka namang, ayan attendance. Attendance na pala mo. Ayan na. Alright. Well, anyways. Yung mga salitang yan. Ayan na. Saksak mo sa baga mo yan. Hindi maganda yan. Hindi maganda. So, pag-aralan ng mabuti yung tono, mga kapatid. At ayusin ang kahit na magsalita. Sabi ng Biblia, a soft answer what? Turn away wrath. You see? And it pacified the what? Yung mga baga, apoy na nasa ulo natin. Yeah? So, napakaganda po niyan mga kapatid. Now, here's the thing. Kaya napakahalaga ito. Kasi ang mga kasama po natin sa bahay, isang araw, mag-aasawa yan. Sabi ko nga sa inyo, magbibuild din yan ng sarili nilang pamilya na kung anong narinig nila sa kanilang mga magulang, yun din ang nakasanayan nila. Di po ba? Wala silang ibang lingwahe maliban doon sa natutunan natin sa loob ng tahanan natin. You see? Kaya pag nag-utos tayo sa mga anak natin, paano natin? Tandaan nyo, mga bata, lumalaki yan. So habang lumalaki yan, kinakailangan masanay sila sa soft na pamamaraan ng komunikasyon sa loob ng tahanan. Bakit? Listen now. Okay, kung ang inyong communication, yun ang iyong connection, anong klaseng connection meron kayo sa iyong asawa at sa inyong mga anak at sa inyong mga magulang? Nagsasalita ako rito ngayon para sa lahat. Okay? Para sa asawang babae, para sa asawang lalaki, para sa mga bata, sa kanilang mga magulang. Anong klaseng connection? Okay? Now, may connection nga kayo, pero nakakita na kayo ng pamilya na mag-asawa na wala nang ibang ginawa kundi singhalan. Nagsalita lang yung babae ng konti. Bakit hindi mo na ano yan? Kanina ka pa rito, bakit hindi mo ginawa yan? So you understand that? So yung tono, hindi yan soft answer na nag-turn away ng wrath, kundi nag-create ng wrath. Okay? Now, hindi pa ba kayo nagsawa sa mga daga na paikot-ikot dyan sa bahay ninyo? Tapos meron namang wrath. Di ba? Pero mas grabe yung wrath na yun kaysa sa wrath. Di ba? Mas matindi yan, mga kapatid. Kaya kinakailangan, bigyan po natin ng magandang komunikasyon. Kasi kung may maganda kang komunikasyon, meron kang magandang connection. Amen. Nakuha nyo? So yan ang pinakamaganda. So what are you establishing? What kind of connection you are establishing to your family? So let me ask you a question, fathers. Anong klaseng connection meron ka sa iyong asawang lalaki? Asawang babae?
Anong klaseng connection meron ka sa iyong mga anak? At anong klaseng connection meron ka, asawang babae, sa iyong asawang lalaki? Anong klaseng connection meron ang mga bata sa kanilang mga magulang? See? Now, this is very important, mga kapatid. You have to check it. Sabi ko sa inyo, you have to check it because if you will not check it, you will wreck it. You will wreck your connection. Once your communication ay nasira, sira din ang iyong connection. Then, anong klaseng pamilya meron tayo? Alright? Now, here's another thing. Napansin niyo po ba, mga kapatid? Tandaan niyo, communication is what? Connection. Okay. Now, so makikita niyo ito. Ito, this is funny, pero totoo po ito, mga kapatid. Bakit ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na meron tayo ngayong cellphone. Malaking tulong ito sa communication. Na kahit malayo tayo, na i-connect natin ang ating sarili sa ating pamilya. Yung asawa na i-connect niya ang kanyang sarili sa asawa kahit napakalayo. Akalain mong pagkalayo-layo, bumiyahe ka ng 18 hours, 24 hours, pero connected ka pa rin. Yeah. Nakikita mo pa rin. Nakakapag-usap kayo na parang nasa bahay ka lang. Di ba? Pero ang problema ngayon sa communication na ito, eto ngayon. Bakit kapag pamilya mo ang kausap mo, walang signal? Ang matindi nito, mga kapatid, connected ka sa buong mundo except sa pamamahay mo. Aroy, bakit napag-usapan pa natin to? Yeah. Di ba? Yan ang problema dyan. Di ba? Di ba? Bakit pagka sa iba hindi mahina ang signal, connected sa lahat. Akalain mo, mga kapatid, anong nararamdaman nyo na konektado kayo sa buong mundo, pero sa asawa mo nag-iisa, hindi ka connected? Di ba? So what is that kind of communication na meron ka? Di ba? So sana masaya ang pamilya mo kasi merong way of communication at as long as there's a way of communication, you're always connected. Hello. Yeah. So kaya nga, bibigyan natin ng pansin ito. Now, bakit mahalaga? Tingnan nyo. Ako lagi kong sinasabi yan pag kami mga kasama ko ng mga young people. Okay, pag sumama kayo sa akin, alam ba ng magulang nyo? Okay, when was the last time na kayo ay nagkaroon ng communication ng magulang nyo? Okay, kung magkasama tayo ngayong umaga, huwag mo sabihin, last night, ang last communication nyo. No. Bago tayo nagkasama, dapat nagpag-connect ka sa iyong magulang. Di ba? Come on. Yeah. So nakikita nyo ang problema, mga kapatid. Pagka huwag nyo kakalimutan, parang kunting bagay lang yan. No, sir. Communication, sabi ng Biblia, death and life are in the power of the tongue. Communication. So nasaan yung death and life? Nasa communication. The way you communicate people. You see, pag mali ang communication mo, patay ang relasyon ninyo. You see, pag patay ang connection, kapatid, di patay ang relasyon. Di ba? Saan ka nagkaroon ng relationship na walang connection? At saan ka nagkaroon ng connection na walang communication? Simple lang eh. Parang gusto kong tawagan dito si Ice para ipaliwanag ito. Napakasimple lang ito. Kaya lagi kong sinasabi niyan, sa pagka ako'y may mga kasama, okay, when was the last time na kinausap mo yung magulang mo? Okay? Lagi kong sinasabi, alam mo, nakakalungkot lang. Pag kinausap ko yung mga young people, sabi ko nga, pagkasama ko sila doon sa Ramos, sabi ko, ay wala na sir, matagal na sir. Kami hindi kasi hindi mo namin alam kung paano namin siya na mag-communicate. Nakakaawa naman, mga kapatid. Saan ka nakakita? So, nakita niyo po ba na pagka may problema tayo sa komunikasyon sa ating pamilya, wasak ang ating pamilya? Pag may problema tayo sa connection, may problema tayo sa connection, may problema tayo sa relation. Sa relasyon. Di ba?
So, yan ang problema. At pag may problema na sa relasyon, wala na. Patay na ang relasyon. Oh, akalain mo, pagka sabi naman ni Solomon, pagka pinabayaan mo ang iyong anak, ano ang gagawin ng anak? Ipapahiya ang kanyang magulang. Di ba? Yun ang nakakalungkot doon, mga kapatid. So, dapat makita po natin, ayusin nating mabuti ang relasyon. Paano tayo nagkakaroon, nag-establish ng relationship? Anong klaseng relationship? Okay? High tone? You see? Kaya minsan, mga kapatid, ang mga bata ay hindi masaya magkipag-usap sa kanilang mga magulang kasi number one, walang magandang pag-uusapan. Yeah. Totoo yan, sir. Bakit nga naman mag-uusap? Wala namang magandang usapan. Mhm. Oh, mag-uusap din lang naman eh. Pasinghal pa. Ay, kakausapin lang, ano ba yan? Ano na naman yan? Mm. Oh, ay di, gawin mo. Ano? Ay, parang gusto tapusin ka agad. Okay, bakit hindi natin turuan ng technique? Anak, ganito yan. Okay. Okay, how about this one? Why don't you try this one? Ito yung alam mo, pero why don't you try this one? Alam mo mas maganda. Amen. Okay? So that's a good one, mga kapatid. So, listen, be careful with your tone to establish a good connection. When establishing communication, you're establishing connection, then be careful with your tone. Mhm. Okay? So kaya napaka ano po yan, napaka-importante yan sa loob ng tahanan. Kaya sabi ko nga po sa inyo, saan nagsisimula ang kaguluhan na inaayos ngayon sa Senado at inaayos ngayon sa Kongreso? Mhm. Saan nagsisimula yan? Sa training sa loob ng tahanan. Mhm. So ano ang importante pagdating sa training sa loob ng tahanan? Communication. Mhm. Bakit? In training, kapatid, you're establishing a good connection. See, para magkaroon ka ng connection, ng magandang connection, ng magandang relasyon doon sa trainee mo, sa mga ikaw yung trainer. See? So, the very thing that ties between the trainee and the trainer, kapatid, is the connection. And the connection is brought by a good communication. Good connection is brought by good communication. You see? So, kaya nga po, napakahalaga po niyan. Kaya, ang nakakalungkot lang, sabi mo sa mga bata ngayon, ang nakakalungkot maging sa mag-asawa, wala na po ito. Kaya sabi ko nga sa inyo, nakakalungkot. Lahat na lamang tayo connected tayo sa buong mundo, pero except sa ating pamilya. Wow. Right. Di ba? True. Nakukonect mo sa ibang bansa, hindi mo na-connect sa, ang lapit lang ng pamilya mo. Di ba? So, kaya makinig kayo mabuti mga young people. Kailan ang huling-huling kinausap nyo ang magulang ninyo? You have your phone. You have the way of communication. So why don't you connect yourself? If you are going to connect yourself sa iyong mga magulang, anong gagawin mo? You see? So it's so sad. Kaya you have to go back na sa very purpose. Alam nyo, natutuwa ako yung nag-ano ng Facebook, si Zuckerberg, yeah. Si Zucker, yeah. Yeah. Ang kanyang pinakang purpose kung bakit siya nag-create ng Facebook, to connect the world. You see? So that's what we are doing. You see? Sabi ko nga, maraming mga young people, oh man, connected sa mga basketball players, connected sa mga Korean pop, connected sa mga nandyan sa mga celebrities, connected sila. Connected sila kay Go, connected sila kay, sa lahat na lamang. Connected sila sa buong mundo, except sa kanilang mga magulang. So sad. Okay? Wake up, young people. Pakinggan niyo mabuti sinasabi ko sa inyo. Sapagkat ito dapat ma-establish while you are young, because when you grow old, kawawa ang pamilya ninyo. Hindi kayo nasanay sa tamang communication. Okay? You have to be thankful, okay? Ano bang nakikita? Alam niyo pag may nakita, nagpapasalamat ako mga kapatid. May mga taong nagsasalita sa akin, na nagpapasalamat. Minsan daw may nag-aaral mag-drive, at nakita niya kung paano ako mag-drive, paano ko respetuhin yung mga signs, pag sinabing limit is 100,
And uh, pinapaganda ko ng mabuti yan. Ginagawa kong 120, pinapaganda ko. Pero kung paano ko respetuhin yung mga sign, sabi niya, habang nandun ako sir, nag-aaral ako, kayo naaalala ko kung paano. Napakagaling talaga. Biyaya naman ng Panginoon, mga kapatid. So you understand. Now listen, kung yan ay parents ninyo, bakit hindi kayo mag-communicate sa parents ninyo and create a good connection and be thankful to your parents? You see? So, pagka lagi kayo mapagpasalamat sa inyong mga parents, anong klaseng connection meron kayo? See that? Napakagandang connection yan, mga kapatid. Kaya, mga young people, mag-asawa, isipin niyo po lagi yan. Anong connection meron kayo sa inyong asawa? Ang lapit lang, madali lang. Kaya, kinakailangan ngayon pa lamang, makita na yan ng mga anak ninyo. Makita na. Yung communication ninyo ay talagang napakaganda ang inyong connection. Bakit may maganda kayong connection sa isa't isa? Because of communication. Good communication creates good connection. Amen. Right? So nawa po ay naunawaan natin mabuti. Ito yung napakahalaga, mga kapatid. Inuulit ko, ang problema na nilulutas natin ngayon ng mga legislators natin ay yan, una, nanggaling ho yan sa tahanan. Nanggaling ho yan sa tahanan. Kung naturuan sila ng tamang integridad sa loob ng tahanan, wala tayong problema sa ating komunidad. Okay? Alright. So, meron ba tayong mga dapat anuhin dyan, Cynthia, ng mga... Opo. Yeah. Sige, Kay sige. Sister Christy, para po sa atin po talaga ang mga ito. Para hindi po tayo dragon sa loob ng tahanan. Yan. Thank you po, Pastor Reed. And so, Grabe naman mag-describe yung pag may kasama kang dragon dyan. Alam mo yung dragon, bumubuga ng apo yan. ng apoy. Oh. So ang kanyang mga words ay umaapoy. Yan ang ibig sabihin niyan. Ay mga kapatid, dapat ang ating words ay tumitigil, pumapatay ng apoy. Di ba? Hindi umaapoy, kundi pumapatay ng apoy. Yung mga words natin, a soft answer. Oh, di ba? Yan ang sinasabi ng Biblia. Ay, pangit naman yun. Ano ba yung dragon na yan? Kay Ma'am Leslie naman po, amen sir. Guilty po ako dyan sa mga anak ko. Kapag pagod at mainit na po kasi ang ulo ko, di na maganda ang tono ng salita at pangit na yung mga salitang nagagamit. Lalo na po kung paulit-ulit mo nang sinasabi. Yeah, alam mo, ito sabi ko lang. Lahat tayo nakaka-experience ng ganyan. Lalo ako. Marami akong anak dito eh. Ayan. Yeah. Panganay, si Gumabay. Ayan. Ako, number 1 sa prayer list. Marami akong mga anak dito, mga kapatid. Pero binabantayan ko po yan. Kung kailan ako naaasar, kung kailan ako umiinit ang ulo, kung kailan meron hindi ako gusto, saka ko sasabihin sa sarili ko, kontrolahin mo sarili mo. Okay? Amen. Do not allow them to control your emotion. Yeah. Okay? Do not allow them to kill your passion. Yeah. Yeah. So, ganun lagi. Kung kailan ka galit, kailan ka gutom, yan ang mga atake. Di ba? Tandaan nyo, isa lang naman yung atake sa atin ng kung paano inatake ng Diablo. Ang Panginoong Jesucristo, ganun din naman atake sa atin ngayon. Kung gutom, di ba? Nagutom ang Panginoong Jesucristo, inatake ng Diablo. Kaya pagka medyo bumaba na ang sugar, mag-ingat na, magdaan-daan na sa pagsasalita. Okay? Alright, that's good. Okay, meron pa. Sir, actually ako... Meron sinabi si Eileen, saglit lang. Ayaw, Papa. As an OFW mom, I make sure I communicate my son every day. Ayaw ko siya dakdakan kasi malayo ako. Yeah. Hindi naman talaga dapat dakdakan. Pwede naman tayong mag-counsel ng maayos. Yeah, sabihin mo lang sa kanya, yung mga magandang pananalita, mag-ayos ka ng buhay mo, kundi papatayin kita. Yan. Pero tama din, sir, yung sinabi nyo, na-acquire sa magulang, sa tahanan. Kasi, sir, sa amin, ako, lumaki, sir, na yung tatay ko, Pangasinense. Yung nanay ko naman, Kabiteña, na... Malutong yun, Panggalatok. Malulutong Opo. sila magsalita.
Opo. Oo. At ito namang sa aming banda naman, sir, sa mother side ko, high pitch lagi, nasa highland. Yeah, Kaya yeah. ang sabi high pitch. Kaya kahit malambing na yung sasabihin, laging pa-high pitch, sir, na ang akala laging galit. Yeah. Ay, lalo ng tatay ko, bawat salita ng tatay ko, ang dulo nun, mura. Ay, Oo. Pero salamat naman sa Panginoon binago siya, pero talagang hanggang sa hindi niya rin nakalimutan yung kasi Batanggenyo eh. Oh, medyo iba rin, ayan. iba rin ang Ikaw, tono guy! noon. Oh. Yung nanay ko mahinahon. Pero alam nyo, habang tumatanda tayo, pero pag lumaki tayo doon, talagang whether you like it or not, or admit it or not, may makukuha tayo eh. Totoo yan, sir. May makukuha. Opo. Pambira yung tatay ko, parang wala nang kinakatakutan yun. Pakiramdam niya, sarili niya, siya ang Diyos talaga, makapangyarihan sa lahat eh. Oh. Mga bagay na yon madaling, parang na-adapt ko nung ako'y bata pa, nung binata, parang akala ko wala akong kamatayan, parang katulad ng tatay ko, ganun ba? Pero talagang, may pagkakataon din sa buhay talaga na tuturuan ka ng Diyos. Yan ang kagandahan pag meron kang Diyos. Amen. At meron kang simbahan. Amen. Yan ang maganda dyan. Alright. Meron ba? Sige. So far, wala naman po, Pastor. Puro naman amen lahat. May sinabi rin si Brother Andy. Sabi ni Brother Andy, there's always friction when there is, nawala sa akin nawala. Opo, Wrong communication yata. opo, There's problem in communication. Yeah. Yeah, totoo yan. Laging merong ganong klaseng kaguluhan, mga kapatid. Kaya dapat solusyonan po natin to. Yung ganitong klaseng problema sa bahay. Kasi alam na ho natin na pagkamali ang pananalita, maging careful. Lalo na pag nagtitext tayo. Kaya pinakamaganda, kung pwede nyo naman tawagan ang inyong pamilya, tawagan nyo. Kaysa mag-text kayo. Kasi hindi naman tayo magagaling mag-construct sa texting eh. Paano malalaman yung tono? Oh, di ba? Alam mo, parang ano yan, mga sumbong-sumbong eh. Kaya ako'y naniniwala na yung ibig sabihin ng Panginoon na pagka may problema ka, kausapin mo kung sino ang nagka-problema sa'yo. Bakit? Pag iba na ang nagsalita noon, iba na ang tono. Dagdag bawas. Yeah, naalala ko may kinausap akong ganyan eh. Sabi ko sa kanya, Brad, totoo bang sinabi mo na ganito? Yes, sir. Totoo, sir, sinabi ko. Pero hindi ganyan ang pagkasabi ko. Malaking bagay, di ba? Malaking bagay. Hindi ganyan ang pagkasabi ko. So, mas pinaniwalaan ko yung kinausap ko kaysa sa nagsabi sa akin. Di ba? May magagaling talaga, mga kapatid, na mag-relay ng chismis. Ay, pambihira talaga. Ang tindi. Ano pa yun may facial expression pa yun. Yung iba dyan, nangingitim na. But anyways. So, kaya, pinakamaganda ay bigyan natin ng pansin yung communication sa ating pamilya. Sa ating pamilya, huwag muna nating isipin yung iba. How do you communicate to your family? How do you communicate to your husband? How do you communicate to your wife and to your children and children to your parents? Paano? So, don't you forget that sa iyong communication, you are creating a good connection. Amen. Okay? At tandaan mo, pag meron kayong magandang connection, tandaan mo, one word, relationship. Okay? So, a good relationship is brought by a good connection, and good connection is brought by good communication. Amen. Alright? Okay, Joe, baka may kayo dadagdag. Kung meron pang mga tingnan natin ang mabuti Cynthia. Sir, nakikinig. Nandito ngayon si Father Willie. Brother Willie. At saka si Sir Joe Orbe, sir. Ayan, brother. Magandang tanghali sa inyo, Admiral Joe Orbe. At ganun din si Father Willie. Father Willie. Amen. Amen. All right. Alam mo, maganda po yun. Maganda yung sinabi niyo po ngayon na napaka-importante na sinasabi natin dito, Pastor, na sinasabi yung communication. Because yun nga, kanina, sinusulat na dito. Good communication promotes good connection. Yeah. But talaga napaka-importante that when we communicate, sabi nga natin, maraming pamaraan ng communication eh.
So when it comes to communication, you really have to be very careful as well because lalo na po sa panahon ngayon, Pastor, nagkakaroon ng usong gentle parenting na tinatawag. And gentle parenting. Uh-huh. Yeah, yan po yung mga nauso ngayon kasi yan po yung mga pinambabaliktad nila sa actually nagiging comparison ngayon yan eh. At meron nga bumalik dyan na natatawa ko dahil yung gentle parenting, they describe gentle parenting in a way na kung saan ay unbiblical because marami naman silang kanya-kanya silang description but mostly ang nangyayari sa gentle parenting is that their communication on gentle parenting doesn't promote any authority. Aha. You see, like, katulad po naalala nyo, Pastor, nagturo kayo dito na pagtuturo sa bata ng po at opo. Mhm. Commonly, sa panahon po ngayon, kung maalala nyo, ako naabutan ko pa po eh. Biyaya ng Panginoon, naabutan ko. Tsaka, hindi lang naman po dahil sa, dahil sa panahon din namin Mhm. na sabi nga, yung mga batang 90s. No? So, hanggang sa amin na lang eh. Paglampas na ng 90s, medyo pagpasok na ng mga millennials, medyo sumasablay na eh. Kasi kaya ko po sinasabi yun, kasi naalala niyo po sa panahon namin na naabutan ko pa nga, na tinuro nyo rin po dito, when you teach the children to respect, they are the ones who should respect. I mean, like for example po, kanina, tinuturo nyo rin po kanina na yung pakikipag-communicate, babalikan ko po yun. Pero for the sake of illustration, like for example po, yung pagpupo at pag-uupo. Na kung naalala nyo, Pastor, ang pagtuturo nyo dito is that hindi ikaw magpupo at mag-uupo sa bata. Yeah. Turo, ngayon. Psychology kasi yan eh. Yes po. It's a part of psychology. And that's Diyan magkaiba tayo. Opo. Oo. And even yung gentle parenting, ang tawag daw po nila dyan is respectful parenting. Yan. Mga sarili na para na ikaw yung magpupo sa bata, ikaw yung mag-uupo para pag madalas ka daw niyang marinig, nagsasabi ng po at opo, ay ganun na rin yung gagawin niya. So, kumbaga, imbes na yung tinuturo na hindi ako magpupo at opo sa'yo dahil ako kailangan mas tuturuan natin. Na ako, sinasabi ko nga which is very effective na yung panahon namin na naituro nyo sa amin, sa mga kapanahunan ko dyan, shoutout sa inyo lahat, hindi kami ang pinupo ng magulang namin. Yeah. Ang nagpapapo sa amin, ang nagpapaopo, maliban sa unang round, nagpapaopo at saka pagpapaopo. In other words, pagpaparespeto sa amin, sa magulang namin, salita. Ibig sabihin, paliwanag. Mhm. You see, pinapaliwanag kung bakit That's it. kailangan mong gawin. That's it. Wala nang ibang pinakamaganda kundi maging maliwanag sa bata kung bakit sila nagpupo. Opo. You see? So, pagka kahit sinabi mo sa bata, okay, so ginawa mo ba ang dapat mong gawin? Hindi mo na sasabihin na, ginawa mo na po ba ang dapat mong gawin? Yeah. Oh, no. Sa Yeah. pinakamaganda, alam ng bata, bakit ako nagpopo? Yun nga po, sinasabi ko, Pastor, na ganun po yung ganun yung mga panahon namin noon eh. Kaya kumbaga, even sa mga kapanahunan nyo naman, ma'am, ganun talaga eh. Kumbaga, naabutan pa namin ng totoong Pilipinong kultura na kapag ka lumampas ka na sa mga, nakaulit ka na sa pagpapaliwanag, ang kasunod na sa second round o sa third round na, nang hindi mo magtuturo na sa amin ng pagrespeto, ay pamalo. Yeah. Dahil yun ay pagpapaalala sa mga dapat mong matutunan na hindi mo tinatandaan. Ibig Sa mga sabihin, anak yun, ha? po or Oo. pamalo. Yeah. I-post muna kita dyan saglit Sige dyan. po. Kasi may sinabi si Brother Joe dito, si Admiral Joe Orbe. Maganda to sinabi niya. Extra challenge na nasa uniform servicer. Almost all of us expect na pag may sinabi, sundin Ayan. agad. Yeah. Very impatient. Yan. Ang resulta, samaan ng loob instead of magkaintindihan. Yeah. That is very true. Naalala ko nung araw, mga bata pa kami noon, nila Brother Sam Felix, no? Admiral Felix, bata na meet ko kasi si Brother Sam, senior grade pa lamang yan. In other words, kapitan, kumbaga sa infantry. No? Nung nag-meet kami dyan, sinabi ko na kaagad sila sa kanya. Kasama rin dyan si, noong araw, si Brother Sarmiento. No? Sinabi ko sa kanila yan. Sabi ko, pag mag-lead kayo, wala nang ibang pinapakita. Kahit nasa military kayo, father and son relationship. Respect. Ito naman, nakita ko rin naman ito maging sa armed forces ng United States of America. Nakita ko rin to eh.
na yung respect, mga kapatid, importante. Tatawagin siya, yes, Captain. Ganon. Sabihin, ano yan, bata, dito sa atin. Ayan, bata, ano man? Yeah. Kasi pag tinawag mong ganon, nagpapakita ka ng authority at kayang-kaya mo yung isang tao. Pero ang totoo nun, nawawala na yung respect ng isang tao. Totoo yan, sir. Bawat tao, kahit sabihin mo yan na private yan, may dangal din yan na dapat may maintain nila yung honor para sa kanila. Huwag mong tanggalin. Sabi ko nga, you have to add value to people, value people and add value people and not devalue the people. Yan ang pinakamaganda. Ganun ang ginagawa natin sa pamilya natin. Hindi natin tinatanggalan ng value, kundi dapat dagdagan natin ng value yung tao, yung bata. Kaya nga lang, dapat yung bata, pag lumaki, alam niya rin kung paano niya gagawin yun sa iba. You see, kaya pagka nagturo tayo ng maling communication sa mga bata, mali rin ang gagawin nila sa susunod sa kanilang henerasyon. Okay? So, kaya dito mga kapatid, sa ganitong klaseng kalagayan sa mga militaryo, yun yung sinasabi ko No, hanggang, ito napakapalad Ngayon, nagko-comment na ganyan si Brother Joe. So, alam niya na ang gagawin niya ngayon sa bata niya. Pero, nakakalungkot, yung mga walang ganito. Kaya nga, nag-retire sila, hanggang sa ngayon, uugod-ugod na, gusto pa rin ganun pa rin ang practice na dapat gawin sa kanila. So, kaya nga nakakalungkot na tumanda sila sa ganung klaseng kaalaman na hindi ayon sa salita ng Diyos. Amen. Okay? Alright, go ahead, Joe. Tuloy mo. Yeah, at tulad po na sinasabi ko kanina, that's the case sa panahon po natin ngayon So, kumbaga, kaya ko lang po binilik yung topic po na yun, yung sinundan yung topic po ninyo yan. Kasi, sa ganang atin naman po na nagkakaroon ng ganitong programa, it is really very important that we do understand spiritually yung tinuturo ng ating mas mahal na pastor para hindi po tayo mamislead na ang ating good communication ay bumagsak din sa practice ng mundo. Alam niyo po, napakagaling ng Diablo kasi as I see it, Pastor, ito naman po as I have observed it, no? Katulad na lagi ko po sinasabi, pag ako po yung nandiyan po, nag-host, ay the blessing of this program is this is a matter of our church family. Kumbaga, it's our church family matter. Kaya hindi po ako nagsasalita nito to put anything down because if I put anyone down, sa parte ng pamilya natin, bagsak tayo lahat, pamilya tayo Kaya ako lang po sinasabi ito so that we all have to be careful. Maging maingat po tayo kung paano mag-mislead ang Diablo na akala natin good communication, pero compromise na pala yung good communication mo in a way na hindi ka na nakakatayo sa prinsipyo, na hindi natin namamalayan, andun ka na rin sa gentle parenting ng mundo. Alam niyo po, magaling ang Diablo, kaya mo sinasabi sa inyo yan. Yes. Kasi most of the time, Pastor, kaya ko po ito nasabi, kasi as I observe, ito po yung nagiging problema ng isang simbahan na may matigas na prinsipyo, may matibay na biblical principle, pero ang nangyayari po is that hindi na nai-impose yung principle. Yeah. Kasi ang thinking natin sa good communication, hindi masasaktan yung anak natin. Hindi mako-offend yung anak natin. Tandaan po natin mga kapatid, kahit sa ating mga parents, if we are living in sin, we will always be offended by the truth. Alam niyo, mga kapatid, hindi nila realize. Psychology is psychology. Yeah. Pero theology is a lot different from psychology. Yeah. Amen. So if you are a Bible believer, you should cleave on theology. Yeah. Yakapin mo yung theology, hindi yung psychology. Yeah. Yung sinasayko mo pa yung bata, hindi mo na, just, you tell him the truth. Tell them the truth. Lead them kung anong sinasabi ng Bible. That's the most important thing. Okay? Yeah. So, kaya nga napakalaga. You train. Amen. Okay? Go ahead. Yeah. Sasabihin ko. Sige. Maganda nga May yung sinabi, go ahead, Cynthia. May follow-up po si Sir Joe. Sabi niya, goes back to your preaching, sir. Yeah, kanina po. Opo. Lead by example talaga. Takes much time, patience, understanding, and more importantly, love. That's it. Yeah. That's the Bible. Yeah. That's the Bible. At saka, itong mga bagay na ito, sasabihin ko sa inyo mga kapatid,
Ito'y bunga ng banal na espiritu. Amen. Hindi to bunga ni Lolo. Yeah. Bunga ng banal na espiritu. Ibig sabihin ng bunga ni Lolo, kasi ganyan kasi kayo, ganyan. That's psychology. Aha. Kaya ka ganyan kasi yan ang pinanggalingan mo, ganyan. Which is, kapag ka, ang pinakamaganda, if you have the Holy Spirit, sabi ko nga, and you will not grieve the Holy Spirit, but you will submit, fill with the Spirit. Ibig sabihin, be controlled by the Holy Spirit. Yan ang command ni Paul, yan ang encouragement ni Paul. Yeah. So, if you're controlled by the Holy Spirit, in times na kailangan mo yung love, the Holy Spirit will bear fruit in you. Okay? Magbubunga. Ano yung bunga ng banal na espiritu? Love. Ano pang bunga ng banal na espiritu? Sa panahon na malungkot ka at kailangan mo sa paglilid mo, anong bunga niya? Patience. Di ba? So, ganun. So, kung ang problema natin ay impatience, mga kapatid, ang banal na espiritu, magpuproduce siya ng patience sa atin if we will just submit to His will and not to our own will. Simple as that. Okay? Yeah. Go ahead. Right. Kaya parang yun din po yung sinasabi natin. Kagandahan po dito sa atin, Ma'am Cynthia, Pastor El, ang kagandahan po sa binibigay sa inyo ng wisdom ng Diyos, Pastor, is that Amen. our church is being molded, or we are being reared up spiritually pagdating sa parenting. It's because ito po yan sa mga parents na nandiyan dyan. Katulad para to follow up with yung sinabi ni Pastor na kasi ganito yung pinanggalingan nyo, kasi ganyan na lagi nyo rin po narinig sa amin yan nila Sir Noel, Sir Rudy. The point here, brethren, is this. Our church, ito po sa ating CSI family, our church is not about the culture. We're more about the principle. We're not being tied up kasi ganito yung culture natin, kasi ganito. No, hindi po. Kasi ganito yung prinsipyo ng Biblia na itinuturo po sa atin. Na parang parehas po yan, Pastor, sinabi namin kay Joe Kasi naalala namin kay Joe noong time na yun may binanggit siya about ito kasi may American pride. Sabi ko kanina, yan ang problema ninyo. Sabi ko, sino man nagsabi sa inyo kahit matanda, ituro mo na ito, sabihin mo, ito yung natutunan mo dito. Na pagdating sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, it's not about the Filipino culture, it's not about the American culture, or whatever race na meron ng isang kultura, kundi it's all about the principles of God's Word. Amen. Yes, kumbaga, kaya ko rin po sinasabi, kung ilalagay po natin sa pamilya, sa atin po dito, mga kapatid, we are being raised and we are being trained, we are being nurtured ng prinsipyo ng salita ng Diyos. Kaya ako po sinasabi yan, it's because of the reason na para sa atin ng mga parents, the same way lang naman Kumbaga, ililipat lang naman natin kasi tayo, as a family of God, kung paano tayo pinapalaki ng Diyos, kumbaga paano tayo pinapalago ng Diyos, ililipat din natin sa pamilya. If the Lord is driven by principle sa pagdala sa atin sa kondisyon natin bilang isang Kristiyano, the same thing din naman sa pamilya natin. Ganon din po natin sila dadalhin. So, the point lang dito, mga kapatid, gusto ko lang i-share kanina na idagdag doon sa sinabi ni Pastor, is that yun nga po, mga kapatid. When it comes to communication promotes promotes good connection. But we have to be careful and we have to be aware if the communication, our good communication, is still aligned with the principle of God's Word. Para hindi po tayo ma-deceive. Yun ang good communication. Yes. Good communication is always aligned with the biblical principle. Yes, sir. Kaya ko po sinabi, kasi nga po, katulad ng sinasabi ko kanina, we have to be careful. Because yun nga po, as far as I observe, ay ganyan po yung nangyayari sa kadalasan. Kaya marami pong parents ngayon ang hindi makatayo sa prinsipyo ng salita ng Diyos, hindi kayang i-impose yung prinsipyo ng salita ng Diyos sa kanilang pamilya because they thought it's too harsh, it's too hard, and it's offending for the family. Kaya ngayon, yung good communication na meron sila ay nakukurap na hindi nila alam, compromise na pala yung good communication na nagtatanggal na sa pagiging good communication. Amen. Kaya nga papansin niyo po minsan, mga kapatid, kahit na maaaring magtanong tayo, makikita natin bakit may ganun. Bagamat minsan may mga problema na rin sa young people, of course. Hindi naman natin yan lahat binabato sa mga magulang. Alam ko naman po, maraming mga magulang at talagang sumusunod sa sinuturo ng Biblia, pero pasaway pa rin yung mga anak. Well, that's their responsibility na pananagutan sa Diyos. Pero sa galang atin, mga kapatid, wag po natin sahuan na at wag po nating pahintulutan na palambutin ang sistema ng mundo at yung ating emosyon na yun ay mag-overcome sa atin para may promote natin yung tamang communication
para magkaroon tayo ng tamang connection sa ating pong pamilya. Kaya nga sabi ko nga po mga kapatid, ini-infiltrate ng Diablo eh. Ini-infiltrate. Actually, ito po tinuturo ni Pastor Real sa atin, naririnig natin dito, naririnig natin sa pulpito, lalo na nung Sunday afternoon, yung narinig po natin na yun, and even nung sunod-sunod naman po. Mga kapatid, kung talagang nanamnamin niyo po yan, at may talagang makakapakinig dyan na talagang tututok sa atin dyan. In fact, meron naman. Hindi lang siguro nila tayo binabansin, pero kung talagang ang mga kapatid ay may makikinig po dyan, talagang taliwas na taliwas yan sa paniwala ng mundo, kaya makikita nila yung kaibahan ng meron po tayo. Kaya ang pinaka-encouragement ko lang po sa bawat isa po sa atin, tangkilikin natin, i-apply po natin, kalaguan po natin, magsama-sama po tayo sa bagay po na yan. Amen. Yan na po, Pastor. Thank you po. Alam niyo, maganda itong maganda ito sinasabi nitong si Arlene, mga kapatid eh. Opo. Sabi niya, bawal nga po pag tinawag kami ni mama namin or ni papa, bawal po sabihin, or, dapat ma or pa yung sagot sa amin pag tinawag kami. Yan ang magandang mga dapat magtunan. Pero lahat pong ito, mga kapatid, ang pinakamaganda, masita kaagad natin ang ating mga anak at ituro natin na maayos. Huwag natin pangunahan ng galit. Tandaan nyo, minsan ang uuna ang galit kaysa turo. At huwag din naman tayo magtuturo na galit. You see? Huwag tayo magtuturo ng galit. Yeah, Ngayon, that's right. ang pinakamaganda pag nagturo tayo, kinakailangan sa pamamaraan ng sinasabi ng Biblia, we're bringing them up in the nurture and admonition of the Lord. Yeah. You see, mahirap yung mag-bring up na galit ka eh. So you're not bringing up in the way of the Lord. You are bringing them up in your own way because mayroon kang galit eh. Yeah. So, at minsan mga kapatid, natututo lang tayo magturo kapag kagalit. Yeah. Yun yung time na, kailan yung panahon, may nagtatanong ng ganyan eh, kailan ang panahon na nagtuturo ka sa iyong anak? Pagkagalit ako. Hindi ho yung tama. Yeah. Hindi maganda ang pakinggan na pag nagtuturo ka, high tone ka, high pitch ka. Yeah. Okay? Ituro yung tamang pamamaraan sa tamang panahon. Ang tamang pananalita, ang tamang ituturo, may tamang pananalita sa tamang panahon. You see? Kasi kahit na tama ang sasabihin mo, kung hindi tama ang pagsasalita mo, hindi pa rin tama yun. Yeah. You see? So, kinakailangan pong ilalagay natin yan sa tamang pagkakataon, mga kapatid. Okay? Alright. Alam niyo, maganda tong, may sasabihin ka ba, Jao? Yeah, lang po, may dagdag ko lang po makalimutan. Kasi mahirap po kasi pala, naalala ko na po na isa rin ito sa problema, Ma'am CJ, lalo na kapag lalo na kayo ni Sir Noel, malayo yung anak po ninyo sa inyo. Hindi nyo na sila, sabi nga ni Kuya Noel, ay chinicherish siya yung mga panahon. Ang ibig ko sabihin, di ba malayo kayo? So yung communication ninyo sa mga anak ninyo ay napaka-importante. At yung communication, hindi nawawala sa communication nyo, yung discipline. Amen. Alam nyo kasi, Ma'am, lalo na sa mga kalagayan po ninyo, pagka nawala, siyempre, pagka na-emosyon, ang pinaka-communication na lang ay puro kamusta na, miss? O ano gusto mo pasalubong? Ay. Yun na lang. Pero nangyayari, Ma'am, di ba? There's no discipline in the communication. Communication na nga lang sana. Kaya nga, corrupt na yung communication. Hindi na good communication. Kaya para po para sa atin mga parents, yun nga po yung sinasabi ni Pastor kanina. We have to make sure talaga na yung communication natin hindi nawawala. Kaya ako po personally, nabibless po pagka naririnig ko kayo na nagpipray dyan sa altar. Cellphone yung mga anak nyo. Kaya cellphone yung mga anak nyo. Kasi natutut sila. sila Ma'am Zicha lang yung may ngayon, legit na AI na anak. Kasi nasa cellphone si Pauline at si Tricia eh. Nagpipray Kung kayo. gusto may paraan talaga. Nagpipray kayo doon. Ganun yung communication. Yun sinasabi ko mga kapatid. Kaya siguraduhin natin na hindi nawawala. Communication, walang walang mababawas na salita ng Diyos. Kasi pangit, wala rin kwenta yung communication pagka hindi rin makakatulong sa mga kino-communicate po natin. Amen. Good words, sinasabi ng Biblia, ay mas kapaki-pakinabang sa napakaraming words, you know. Kaya ang pinakapunto natin dito ngayon, mga kapatid, no, na yung mga bata, may tama tayong lalagyan. And let us make it sure, mga magulang, nanay, na yung womb, ikaw ngayon, na iluwal mo na yung iyong anak,
ikaw pa rin yung tamang lalagyan. You see? And mga fathers, we should provide quiver. No? Sabi ng Biblia, masaya ang isang tatay na merong lalagyan ng mga batang ito. Amen. See? So, siguraduhin natin na meron tayong magandang lalagyan sa tahanan natin. At ano yung magandang lalagyan natin? Yan yung disiplina natin, yung tahanan natin, yan kung paano natin sila palalakihin, ituturo sa kanila ang dapat nilang matutunan. Yan ang ebidensya na meron tayong magandang lalagyan. Kaya tanong ko ngayon sa mga magulang, sa mga nanay, meron ka bang magandang lalagyan? Amen. Okay, sa mga tatay, meron ka bang magandang lalagyan? Alright? So, kaya kung meron tayong magandang lalagyan, yung training natin, that is our communication. And alalahanin nyo, if you are establishing a communication, you're establishing a good connection. And good connection breeds what? Good relationship. Okay? Good relation. Okay? Now, napaganda po niya. Pagkaya lamang po. Kaya ganun din naman, hindi lang sa mga magulang yan. Sa mga bata rin ngayon. Sabi ko sa inyo, ang nakakalungkot, no? Na konektado kayo sa buong mundo maliban sa inyong pamilya. Sa tatay ninyo at nanay ninyo, hindi kayo konektado. Konektado kayo sa lahat ng mga kaibigan ninyo. Pero ilang libo, ilang daan ang inyong mga connections. Pero bakit nawawala doon ang iyong mga magulang? Yeah? So alalahanin niyo yan. Ang unang-una, kaya pag sabi ko, pag may kasama akong young people, ang unang-unang tanong ko sa kanila, alam ba ng mga magulang niyo na sumama kayo sa akin? Alam ba, kailan ang huling connection ninyo? Kailan ang huling komunikasyon ninyo sa inyong mga magulang? Sabihin niyo sa akin kagabi, no, it should not be. Dapat ngayon. Ngayon. Bago tayo nagkaroon, bago tayo nagtagpo, dapat meron kayong communication ng magulang ninyo. Amen. Okay? Alright. Bakit? Because balang araw ay magiging ganyan kayo. Meron kayong maganda. Akalain nyo nakakita na kayo ng mga anak ngayon na nakababad sa cellphone, pero hindi man lang nakausap yung kanilang mga magulang. Aha. Kala mo kung sino kinakausap nila eh. Kala mo, wala man lang. So, sino sa mga bata ngayon na nagpasalamat sa buong maghapon before the day's end? Bago magtakip silim, kung tawagin natin, nakapagpasalamat kayo sa inyong mga magulang. Yeah? So, kinakailangan maituro yan mga kapatid at marinig ng maraming mga bata ngayon sapagkat balang araw mag-i-establish din kayo ng sarili ninyong pamilya. Okay? Ang problema ngayon, nalilulutas sa Senado at saka sa Kongreso ay nagmula sa tahanan. Amen. Alright? Okay. Huling pananalita, Cynthia. Isang napakagandang programa ito, Pastor, na talagang kahit ako pa noon, sir, una akong nakaka-benefit. Guilty ako talaga with regards dito sa sinasabi nating good communication. May communication, pero ang sasabihin natin dapat good ang communication. Yo. Kasi our tongue, sabi nga sa James 3:5-6, the tongue is a little member and boasted great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. Yeah. May mga times talaga na ayaw kong, sabi ko nga, pwede mo namang i-control yung tongue mo. Ibig ko sabihin, pag nagsalita ako, talagang piercing even the dividing asunder of bones and marrows. Talagang pwede kong sabihin, sir. Pero kaya kong i-control na hindi ako magsalita ng mga idle word. Ang ibig kong sabihin, yung mga word na wala sa dictionary. Minsan kasi sinasadya na rin yun eh. Opo, yung mga Kasi ang intention pituldo-tuldok, talaga, sir. Opo. ang intention talaga, masaktan. Iyan, opo. Masaktan yung kinakausap. Opo. Pwede ako magsalita, yung word talaga na maiintindihan ng kausap ko na ayaw ko yung ginagawa mo o ayaw ko yung sinabi mo sa akin. Pero pero kaya kong pigilin. Ibig ko sabihin, kaya natin talaga i-control yung tongue natin. Napakaliit na member niyan, pero kaya niyan sirain yung buo natin pagkatao. Lalo na kapag may kausap tayong, tama kayo sir, bakit kaya nating i-control yung sarili natin na magsalita ng hindi maganda sa iba, pero pag sa pamilya, bakit kaya nating sabihin? Kaya iyon din, isa rin yan sa mga bottleneck sa buhay ko na kailangan i-control ko rin yung aking tongue. Kasi kapag nagalit din talaga ako, sasabihin ko yung sama ng loob ko. Lalo na pag sa bahay talaga, napaka-open natin na sabihin. Alam mo, sabi ng iba, alam mo, prank ka lang ako.
Opo. No, hindi Aha. tawag doon prangka. Takles. Taklis ang tawag doon, hindi prangka Opo. yun. Yeah. Kasi pwede mo nang sabihin ang katotohanan ng maayos. Anumang burden mo, anumang sama ng loob mo, pwede mo sabihin ng maayos. Opo. Yeah. Kaya patuloy tayong Pwede mo sabihin manalangin. na, alam mo, Opo. nasaktan ako sa sinabi mo. Nasaktan ako sa pinakita mo. Nasaktan ako sa ginawa mo. Yan, totoo po. We are not perfect, but we Alam can mo, be an expert. Alam mo, nakita ko dyan si nakita ko dyan si Nebuchadnezzar na kinausap niya si Shadrach, Meshach, and Abednego. Di ba? Ay, Na hindi sila nagsamba sa pinagawa niyang ribulto. Ngayon, alam mo, basahin mo yung Bible. Bagamat nasa authority siya, pero sabi niya, hindi naman ganito. Alam kong hindi ganito ang ibig niyo sabihin na hindi niyo sambahin o hindi niyo ako sundin. Di ba? Pero yung tatlong mukhang takles eh. Garapal kong sumagot eh. Hindi, wala kaming pakialam sa ginawa niyo. Pero ganun si Nebuchadnezzar. Maganda yung kanyang sinimulan eh. Nung sumagot ng ganun si Shadrach, Meshach, and Abednego, saka na siya nagsalita. Na ang sabi niya, talagang ipapabulid ko kayo doon. Ibubulid ko kayo doon sa burning fiery furnace. Okay, doon ko kayo dadalhin. Kaya you have to may mga taong nasa authority. Ito yung maganda eh. Ito yung magandang nakikita natin mga kapatid na nasa tamang authority na may kakayanan sila pero kaya nilang kontrolin ang sarili nila. Okay? So it should be the attitude ng lahat ng mga parents na nasa authority. O ang asawang lalaki, asawang babae. Ganon din naman. Okay? All right. Janine. Nasabi na po natin lahat, and it's just a great blessing that we are always blessed by God na patuloy po tayong lumago sa ating position as parents. And for the mothers and for the wives, of course, alam naman natin, yan ang nagiging dilema ng mga young people ngayon. Kaya sa mga nakikinig na young people ngayon, ay anaway natuto kayo dito na alam nyo, panalangin nyo rin ang inyong mga magulang dahil Amen. bagamat alam natin na nagkakaroon ng shortcomings tayo mga parents, lalo yung mga nanay, nadadala sa emosyon sa pagbubunga nga sa inyo, pero sa lahat na nanonood na young people, shout out. Ayaw mo mapagsabihan, ayusin mo buhay mo. Sumunod ka. Pero ganun pa man, sabi ko para sa mga wives, dahil sa mga mothers, nakikilala man kayo sa ganyan traits, but still, pinapalago kayo ng Panginoon. Amen. To put it in the right way is always a great blessing. Amen. And that will motivate us sa mga fathers na kung pinapalago ng Diyos sa mga mothers, gayon naman na dapat lumago rin tayo. Kaya magkita-kita tayo sa Biyernes. Yeah, alam niyo, maganda yung gusto ko lamang itong kay bago tayo kay co-host din natin. Kay Marnelli. Di ba? Yung parents po talaga mag-initiate ng communication sa mga anak. Kasi kung pababayaan lang ang mga anak, ang mga bata sa gadgets, di na talaga makikipag-usap at di na kayo mag-uusap sa bahay. Totoo po yan. Sabi ko nga, na-establish na lahat nito, may magandang connection na sa buong mundo, pero walang connection sa pamilya. Yan ang problema dyan. Pinutol. Hindi na nasunod yung purpose ni Zuckerberg. Tama ba yan? Zuckerberg. Basta soccer. Okay. At yun ang problema, mga kapatid. Pag hindi na nasunod, ang kanyang goal naman is to connect the world. To connect the world. Pero ngayon, nakukonect na ang buong mundo except sa pamilya mo. Alright? So, yan ang nakakalungkot, mga kapatid. Anyways, so narinig po natin ito. Naway panggising lamang po ito, mga kapatid. No? Kung hindi nyo man makuha lahat ng ideas, ayaw nyong kuhanin lahat ng ideas na ito, may tatapon kayo rito, at least, alam ninyo na meron tayong programa na ganito. Amen. At nabuksan ang ating isipan dito. Okay? Alright, so kami po ay magpapaalam na at sa totoo lang medyo humaba yung usapan. Maganda ho itong usapin natin, mga kapatid. No? So let's keep tuning at sa susunod Tuesday, mga kapatid, maganda, may tutuloy natin to, may pagpapatuloy natin to itong klaseng usapin. No? And always tune in. And because itong programang ito ay nakadesign para maging pagpapala sa pamilya, hindi para maging kaaway ng pamilya. Ako po si Pastor Hill, ang inyong kaibigan, ang inyong pastor.
No? Kaya kaibigan niyo po ako, hindi niyo ko kaaway. No? Amen. We're building our family. We are building our country. All right? So, sa ngalan po ng The Baptist Lunch, God bless you all. Kami nagpapaalam. Enjoy the rest of the day. God bless you all. I love you all. Bye. See you Bye. next Tuesday. See you, Marnelli, Tuesday next ulit. Tuesday.